What's up mga idol? Troy Rosario humabol pa, activated na sa Hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. May short and quick update lang tayo sandali tungkol sa rain or shine, dahil kahit nakuha na nila ang first place sa Group B, hindi daw satisfied si Coach Yeng sa performance ng import niya. Kulang na kulang daw talaga ito. Okay naman daw ang mga rebounds niya, pero ang problema ay ibang usapan na nga daw talaga kapag playoffs na, dahil kailangan na niya maging agresibo para makakuha ng puntos, hindi na daw pwedeng puro rebound lang. Nangangamba nga daw si Coach Yeng, dahil kadalasan kung sino ang team na may import na malakas umiskor ay siyang nananalo. Kaya kakausapin daw niya ng masinsinan si Aaron Fuller na mas galingan pa at itodo na ang scoring niya. Ito pa ang mabigat dito, naisip na rin daw ni Coach Yeng ang option na palitan ang kanilang import, pero baka mag-backfire lang sa kanila, kaya kahit nagdadalawang isip si Coach Yeng ay susugal na lang daw siya kay Fuller dahil no choice na. Sa ibang balita naman ay pag-usapan na natin itong si Troy Rosario. Alam naman nating lahat na matagal nang gustong makuha ng Hinebra itong si Troy. Ang dahilan nga ay para mas maging solid at mas malaki ang lineup nila. Medyo lumaki ang lineup ng Hinebra dahil sa pagbabalik ni Joe Devance, pero aminin man natin o hindi ay hindi siya ang magiging X-factor kontra sa Meralco. Sa edad niyang 40 plus ay siguradong mahina na ang laro niya. Kaya naman ayon sa mga source, total ay eliminated na daw ang Blackwater ngayong Governor's Cup. Kukunin daw ng Hinebra ang playing rights ni Troy Rosario. Gagawa nga daw sila ng trade para pumayag ang Blackwater dito. Ito pa ang mas mabigat dito. May latest din na update sa mga social media at sinasabing nakikipag-usap na daw ang Hinebra management sa Blackwater at sa PBA boards, at mukhang nalalapit na ang pagpunta ni Troy sa Hinebra. Hindi pa sigurado kung makakaabot nga ba siya sa pagsisimula ng playoffs, pero kung sakaling hindi siya makakasali sa Game 1 ay i-activate na lang siya sa bandang dulo ng quarterfinals, para magsilbing secret weapon nila. Under PBA rules ay hindi naman pinagbabawalan na gumawa ng trade sa kalagitnaan ng playoffs, pero kung hindi ako nagkakamali ay hanggang quarterfinals lang pwedeng gumawa ng ganito. After nito ay off-season na bago payagan ulit ang trade. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.